Ibigay mo na ang pamamahala sa pangalawang Pangulo. Makawa ka sa bansang Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo. Kita naman ang ebidensya na kayo ay pumasyal sa Canada. Ano ang ginawa ng mga Pilipino doon? Walang nagsabi na kayo'y pupunta doon. Pero bakit nalalaman nila? Updated sila dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Bagaman sila ay mga Canadian citizen na mahal pa rin at nasa puso nila ang mga Pilipino. Pinagmamalaki niya yung mga nambastos sa kay Yusek Claire at yung mga gumawa din ng protesta doon, no, sa Canada, no, na kung saan galit daw ang taong bayan. Naku naman, wag mong lahatin lahat ng taong bayan, no, kasi nabibilang pa kayo. O hindi, sa nakikita natin, hindi pa kayo umabot ng 1,000,000. Grabe mga boss, no, lalong umiinit ang usapin tungkol sa korupsyon at lalong-lalo na pinapakalat ng mga DDS na si Senator Marcoleta daw ay sumuko. Pero ang totoo, inaresto po si Senator Marcoleta kasama si Mike Defensor at yung isa pa kahapon. So ngayon, dahil nahuli sila, no, nagtipon-tipon ang kanilang mga supporters, no, na kung saan gumawa sila ng isang rally na kung saan ang panawagan pa rin nila ay hindi na bago. Ang panawagan nila ay patalsikin pa rin si PBBM, no? Si PBBM din ang target nila dahil kinikilala nilang mastermind, di ba? Kahit na wala naman matibay na ebidensya na naipapakita. So ito mga boss, no, pakinggan niyo po ang isa, no, sa nagsalita doon. Ayan, parinig ko po sa inyo. Gumagawa ng kaguluhan sa bansang Pilipinas. Nakakaawa na po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Kung mahal mo pa ang bansang Pilipinas at ang pagiging Pilipino mo, it's better to step down. Ibigay mo na ang pamamahala sa pangalawang Pangulo as per Constitution. Yun ang tanging solusyon para matigil na ang kaguluhang ito. Dahil ang kaguluhang ito, ang ugat ng ito, ikaw talaga. Incompetent leadership. Wala kang leadership. Kaya dapat makawa ka sa bansang Pilipinas. Pinagtatawanan na tayo. Kita naman ang ebidensya na kayo ay pumasyal sa Canada. Ano ang ginawa ng mga Pilipino doon? Walang nagsabi na kayo'y pupunta doon. Pero bakit nalalaman nila? Updated sila dahil mahal nila ang bansang Pilipinas. Bagaman sila ay mga Canadian citizen na mahal pa rin at nasa puso nila ang mga Pilipino. At nagmalasakit sila at ipinakita sa inyo ang galit ng mga mamamayang Pilipino na nasa Canada. Kaya para sa akin, panawagan ko sa inyo, Pangulong BBM, it's better to step down. Gawin mo na lang ang ginawa ng iyong ama na umalis ng mapayapa dahil ayaw niyang magkapatayan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Yeah. Okay. So narinig nyo naman, di ba? Ang punot dulo daw, no, ay si PBBM. Ang dali sabihin, di ba? Pero ang hirap patunayan. Di ba? Isipin nyo, ang dali sabihin na ang punot dulo si PBBM, pero ang hirap patunayan na si PBBM ang punot dulo. Di ba? Hindi. Tapos ngayon, ipinagmamalaki niya yung mga nambastos sa kay Yusek Claire at yung mga gumawa din ng protesta doon, no, sa Canada, no, na kung saan galit daw ang taong bayan. Naku naman, wag mong lahatin lahat ng taong bayan, no, kasi nabibilang pa kayo. O hindi, sa nakikita natin, hindi pa kayo umabot ng 1,000,000, di ba? So ayan. So ngayon kung nakita nyo to, yung pinagmamalaki niya mga boss, ayan. So ito yun, yan. So dito, ayan, sabi dito, basahin ko sa inyo. Ipinaubaya na ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa Department of Foreign Affairs, DFA, kung ano ang gagawin sa mga Pilipinong nambastos sa kanya sa Vancouver, Canada. So ayan, di ba? So mayayari ang mga to pag na-deport, di ba?
So pag nauwi sila dito, no, magtatanim na naman sila ng galit, pero sila din ang may gawa, di ba? Sila din ang may kasalanan, no? Sila din ang naglagay sa kanilang buhay, sa kanilang kapalaran sa ganitong sitwasyon, di ba? So ayan na, pinagmamayabang mo ilan lang naman yun, di ba? Tapos dito mga boss, no, sinabi, no, na kailangan daw magkusa na si PBBM para hindi na magkaroon na katulad nung sa tatay niya na hindi niya ginusto, no, ayaw niyang mangyari na kapwa Pilipino ay magkapatayan. Pero alam niyo mga boss, no, pansinin niyo, gustong gusto nila mapaalis si PBBM, di ba? Bakit? Hindi ba pwede hantayin niyo ang 2028, no? Para naman nang sa ganon, no, maiupo nyo yung iniidolo nyo at makita natin kung talaga ba, no, mahal ng taong bayan yan. Kasi kung talagang mahal ng taong bayan yan, kung sinasabi nyo na galit ang taong bayan, makikita natin yan sa 2028 kung mananalo. Diba? Hindi yung attach na attach kayo, mapalis, mapalaya si PBBM sa pwesto para ipalit ang iniidolo nyo na kung saan ay nahaharap ngayon sa impeachment. Diba? Parang nakikita natin tuloy, no? Parang nakikita natin tuloy na kaya ganyan kayo, no? Kasi iniisip natin na para lang hindi ma-impeach, no, hindi lang mangyari, no, kaya kayo sumusulong, nagwawala para lang mapatalsik si PBBM at, no, nang sa ganon, no, makalimutan, maabsuelto yung impeachment na yan at maupo bilang presidente. Diba? So paano naman kami na mga naniniwala at nagtitiwala kay PBBM sa kanyang kakayahan? Diba? Gusto nyo umalis si PBBM para matigil? Hindi po matitigil. Kahit na umalis si PBBM, marami pa rin, mas marami pa ang magwawala, no, sa inaakala nyo, no, kayo na yung pinakamarami. Mas marami ang magwawala kapag si PBBM ang umalis. Yan ang totoo. Kasi pansinin nyo, no, lahat ng ginagawa nyong rally, no, hindi naman umabot ng 1 milyon, di ba? Kung titignan niya natin, doon nga sa pirma ay 300 plus lang, di ba? So hindi umabot ng 1 milyon kada ginagawa nyong rally, di ba? Tapos sabihin nyo matigil ang kaguluhan. Mas maraming tao ang pupunta sa EDSA kung si PBBM ang aalis. No, kung si PBBM ang palalayasin. Di ba? Hindi. Pero kung gusto nyo, tapusin nyo muna ang termino ni PBBM, no? Huwag naman tayo masyado bastos, no? Kasi panahon ni former President Duterte, di ba? Kita nyo naman, natapos niya. Walang nag-react, walang kumbaga gustong patalsikin, di ba? Kasi sabihin nyo na tahimik, hindi. Kasi may mga nangyayari din no na rally na naganap. Ang masaklap, no, atras abante, sinagasaan nung sasakyan ng pulis yung mga gumawa ng rally, di ba? Meron pa nga minura yung habang nagsasalita si former President Duterte ay may sumisigaw na biglang, kasi alam naman natin lahat na talagang palamura si former President Duterte. Pero dito mga boss, noon kung sa akala nyo na tahimik, siyempre isipin na lang natin na kaya tahimik ay baka nagkakaisa, di ba? Kasi biruin nyo, no, yung korupsyon, ang daming naglabas, nagsiwalat noon pero walang nangyaring investigasyon. Ngayon lang sa panahon ni PBBM. Kaya maingay ngayon kasi, no, kung nakikita natin lahat ng mga nag-iingay involved sa korupsyon, no, nasasagasaan ng investigasyon laban sa korupsyon, di ba? So eto kasi mga boss, no, tignan natin, no, sabi naman niya kung pwede, no, mahiya ka naman, dapat bumaba ka na sa pwesto mo, mag-usa ka na lang para nang sa ganon matigil na yung kaguluhan.
Hindi. Kami ng mga, kami nasa Mindanao na ako, di ba? Siyempre, naniniwala ako at nagtitiwala ako sa kakayahan ni PBBM. Alam niyo kung bakit. Si PBBM ang presidente na tuwing may mga nangyayaring sakuna ay makikita mo pumupunta. Di ba? At bukod pa ron, nariyan ang mga tulong, support, no? At hindi lang yun, hindi lang nararamdaman yung mga tulong niya kapag may sakuna, kundi kahit walang sakuna, walang mga nangyayari ay nararamdaman ng taong bayan, di ba? O yung walang gutom kitchen, walang gutom program, di ba? Dito sa amin nakakarating yan. Hindi ko sinasabi na okay na yung ganyang programa. Pero kahit papaano, no, meron akong nakikita ng mga magandang ginagawa si PBBM, no, katulad nung ginawa niyang dam sa Sultan Kudarat, di ba? Oh, hindi lang 'yun. Pabahay niya napakarami, di ba? At hindi lang yung dam na nagawa niya, di ba? Napakarami na niyang dam na nagawa at natapos, sinimulan sa termino niya at natapos din sa termino niya, di ba? So, paano sabihin na walang nagagawa, walang magandang ginagawa si PBBM, di ba? Yan ang hirap sa inyo, no? Porkit iniidolo nyo, kahit na nakikita nyo hindi maganda, ay todo support pa rin kayo, di ba? Kahit na nakikita nyo mali, ay sinusuportahan nyo pa rin, di ba? Hindi po pwede yun na alam natin mali. Hindi po pwedeng suportahan, di ba? Kapag mali ay mali, no, wag natin gawin na tama yung nagawa ng isang taong mali. Di ba? Wag natin i-brainwash yung kaisipan ng tao na gawin na ituwid yung mali na gawing tama, di ba? Ganun lang mga boss, di ba? So katulad niyan, di ba? Kanina nga nakita ko, no, yung sinabi ng isa sa attorney ni Vice President Sara Duterte na igalang yung 32 million na bumoto kay BP Sara, no? Tungkol nga ito sa impeachment, no? So dito kasi minsan naiisip ko mga boss na parang nagkakaroon ako ng konsensya dahil sa 32 million na yan ay isa ako sa bumoto, di ba? Kung sinuportahan ko ang mga mali na nagagawa, di ba? Eh di parang pati ako ay gumawa rin ng mali, di ba? Kaya kapag ang tao na may nagagawa na hindi maganda ay kailangan, no, magkaroon din ng hustisya. No, wag natin suportahan yung mali, no? Kailangan pag may mali, kailangan panagutan, di ba? Ganun lang mga boss. Narinig nyo, di ba? Damang-dama daw nila yung mga nangyayaring hindi maganda sa Pilipinas. Pero yung mga magaganda na ginagawa ni PBBM, hindi nila nadadama, di ba? So dito mga boss, no, wag tayo makinig sa mga ganyang magandang salita. Tignan natin sa paligid natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Huwag tayo magpadala sa mga sigaw nila, no? Kailangan natin himahin, no, kung ano talaga yung gusto nila, no? Kasi gusto nila mapalis si PBBM para ipalit yung kasunod na pangulo. So ano ang mangyayari? Sabi nila matitigil daw ang kaguluhan. Hindi, no? Para sa akin hindi mangyari 'yon, di ba? Kasi nakikita natin na maraming ginawa si PBBM, di ba? So tapos hindi nila 'yun nakikita, di ba? Kasi pikit mata sila. Ayaw nila makakita yung katotohanan. Kaya hindi po pwede na umalis si PBBM. Hantayin nyo na lang ang 2028, di ba? Kung nananawagan sila na pabababayin si PBBM, aba, manawagan din tayo kay PBBM na PBBM, kung makita mo ang video na to, huwag mong pakinggan ang mga yan, no? Ituloy mo kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung sa tingin mo maganda, dahil suportado ka namin, dahil nakikita namin na ikaw talaga ang pag-asa ng bansang Pilipinas, no? Kung ayaw nila makita yun, kami, nandito kami, may tiwala sa iyo. Lalong lalo na nakikita namin ang iyong mga natatapos na ginawa, diba? Katulad ng dam sa Sultan Kudarat, at maraming dam ang iyong binuksan, at
maraming mga programa ang naitulong mo, di ba? Katulad ng Walang Gutom Kitchen, ng Walang Gutom program, at sinasabi nila na wala na daw pondo ang PHealth, lalo mo pang pinaganda, di ba? Kami ay naniniwala sa iyo, PBBM, na ikaw lang ang pag-asa para nang sa ganon maramdaman ng bawat Pilipino. Dahil kung hindi nila nararamdaman yung mga ginagawa mo, aba, alam naman natin lahat kung bakit hindi nila nararamdaman yon. Dahil kahit na nararamdaman nila yon at kahit pinapakinabangan nila yon, sabihin pa rin nila na hindi nila nararamdaman. Dahil sa mga ayuda nga, marami ako nakikita ng mga DDS. Pero pinupuna yung programa kahit na pinapakinabangan. Kaya alam natin yan na ganun sila, no? Kahit na nakikinabang sila, sasabihin nila hindi sila wala silang pinapakinabangan, wala silang nararamdaman. Siyempre tayo ng mga talagang gusto, no, mabago ang bansang ito, no, isiwalat natin ang totoo, no, katotohanan na nangyayari, no. Huwag natin takpan ng kamalian ng tama. Huwag natin takpan ang tama ng kamalian, di ba? So ganoon lang mga boss, kung ano ang komento nyo, siyempre i-comment nyo lang yan dito sa baba ng video natin. At siyempre huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe and share, like sa video na to. Maraming salamat.